hanggang sa 13 talata. Ang unang talata ang sabi, "Kung makapagsalita man ako sa iba't ibang wika ng mga tao at ng mga anghel, ngunit wala naman akong pag-ibig, para lang akong batingaw na umaalingawngaw o pumpyang na tumataginting." Pangalawang talata, "Kung may kakayahan man akong maghayag ng mensahe ng Diyos at may pangunawa sa lahat ng lihim ng katotohanan at lahat ng kaalaman, at kung mailipat ko man ang mga bundok sa laki ng aking pananampalataya, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan, at kahit ipamigay ko man ang lahat ng aking ari-arian at ialay pati aking katawan upang sunugin, kung wala naman akong pag-ibig, wala pa rin akong mapapala." Ang taong may pag-ibig ay mapagtiis, hindi marunong mainggit, hindi hambog, o mapagmataas, hindi bastos, hindi bastos ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi natutuwa sa kasamaan, kundi nagagalak sa katotohanan. Matiyaga, laging nagtitiwala, laging may pag-asa, at tinitiis ang lahat. May katapusan ang pagpapahayag ng mensahe ng Diyos at ang pagsasalita sa ibang wika na hindi natutunan. Ganon din ang pagpapahayag ng kaalaman tungkol sa Diyos. Ngunit ang pag-ibig ay walang hangganan. Hindi pa ganap ang ating kaalaman. Ganoon din ang pagpapahayag natin ng mensahe ng Diyos. Ngunit pagdating ng araw na magiging ganap ang lahat, mawawala na ang anumang hindi ganap. Noong bata pa ako, ang aking pagsasalita, pag-iisip, at pangangatwiran ay katulad ng bata. Ngunit ngayong ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwan ko na ang mga ugaling bata. Sa ngayon para tayong nakatingin sa malabong salamin. Ngunit darating ang araw na magiging malinaw ang lahat sa atin. Bahagya lamang ang ating kaalaman sa ngayon. Ngunit darating ang araw na malalaman natin ang lahat tulad ng pagkakaalam ng Diyos sa atin. 3 bagay ang nanatili: ang pagtitiwala, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa lahat ng mga ito ay ang pag-ibig. Yan po mga kaibigan. Ang basa mula po sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Kabanata 13, versikulo 1 hanggang 13. Sa aking ibahagi mga kaibigan tungkol sa talatang ito ay yung tungkol po sa pag-ibig. Tama nga naman kahit anong gagawin natin mga kaibigan, gumawa tayo ng tulong sa kapwa na walang kasamang pag-ibig, ito ay walang kabuluhan. Kaya siguro sa buhay ko, kung aking examinin ang aking naranasan kasi tumutulong din naman ako sa tao.
Minsan kasi yung mga pagtulong ko ay kulang sa pag-ibig dahil palang napilitan, kagaya ng iba na humihingi ng tulong at, ang nasa isipan ko 'pag iignorin ko ang taong ito na humingi sa'kin ng tulong, ay baka magkasala ako. Kaya hindi ko na-examine kung may kasamang pag-ibig yun. Ang nasa isip ko ay baka baka 'pag hindi ko tulungan ang taong ito ay wala ng biyayang darating sa akin. Yan po talaga ang na ano sa isipan ko, mga kaibigan, natanim sa isipan ko. Kaya sa ngayon nung nabasa ko ito, tama nga, kaya siguro yung mga ginagawa ko noon ay parang walang kabuluhan dahil totoo lang napilitan. Meron akong gustong tulong talaga, pero yung gusto kong tulungan ay yung talagang taong walang-wala. Kaya lang yung taong humihingi naman ng tulong sa akin, lalo na po dito sa internet, sa social media 'no, 'di natin kilalang lubusan yung mga taong humihingi sa atin na akala natin ay totoo ngang nangangailangan sila. And then paulit-ulit din kasi yung paghingi nila ng tulong, kaya parang sa sarili ko rin parang, "Ano ba 'to?" 'Pag hindi ko siya sasa sasagutin or hindi ko bigyang pansin yung kanyang paghingi ng tulong, sasabihin niya na anong klase akong nagsasalita sa salita ng Diyos. Kaya yun po ang nakatatim sa isipan ko na mawalang kabuluhan ang pagsasalita ko sa salita ng Diyos dahil yun nga, hindi ko siya tinulugan. Pero hindi pala yun, mga kaibigan, dahil ang sa sarili ko rin, gusto ko rin na kaya ko siya tutulungan para naman ma ma-recognize niya na merong taong totoong nagsasalita sa salita ng Diyos at para siya ay bumalik loob. Pero sa nakikita ko po, hindi. Wala akong nakita, kasi kung nakita ko na nagbago siya talaga sa buhay niya, kung parehas ng espiritu ay yun pa rin, ang gawain ay parehas. Pero iba, kasi makikita natin sa mga post dito sa ating social media 'no, lalo sa Facebook, makikita natin iba ang Ang pino-post ko about sa salita ng Diyos, pero ang pino-post doon sa mga tinutulungan ko ay kabaliktaran din po ang mga nakikita ko. Kaya siyempre sa puso ko ay nalulungkot po ako at nagkakaroon ng konting galit dahil nakikita na walang kabuluhan yung pagtulong ko, at dahil doon na-examine ko na siguro kung isama ko ang tunay na pag-ibig, kahit na hindi siya magpakita na bumalik loob siya sa Panginoon, ay wala lang sa akin, ay iignorin ko lang. Pero yung taong mga tinulungan ko, hindi nila alam na ang gusto ko lang din naman ay mapalapit sila sa Panginoon. Kaya ngayon iniisip ko po talaga, mga kaibigan, na sa ngayon examinin ko ng puso ko na 'pag tumulong ako sa isang tao ay susuriin ko muna ang puso ko para masunod ko itong sinabi dito, na gaya ng sabi dito sa unang talata ng Kapitulo 13, kung magkapagsalita man ako sa iba't ibang wika ng mga tao at mga anghel, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala para lang akong batingaw na umalingaw-ngaw o pumpyang na tumataginting. Kung may kakayahan man akong maghayag ng mensahe ng Diyos at may pangunawa sa lahat ng lihim na katotohanan,
at lahat ng kaalaman, at kung mailipat ko man ang mga bundok sa laki ng aking pananampalataya, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. So ito po yung unang gusto kong i-apply sa sarili ko, pag-ibig mga kaibigan. Of course may pag-ibig ako, unang-una sa Panginoon. Pero sa tao, yung 100% na pag-ibig talaga mga kaibigan, yun bang yun bang masaya na may pag-ibig talaga, yun po ang aking hinihingi sa Panginoon. Siguro kaya masabi ko ito dahil ilang beses akong nakaranas ng pag-betray mula sa tao. Pinagkakatiwalaan ko ang tao ngunit hindi sila tapat sa akin. Kaya siguro masabi kong meron din galit sa puso ko. Tao lang tayo, 'di ba? Pero hindi ibig sabihin na may galit sa puso, 'yun bang nasusuklam, hindi po gano'n. Pinatawad ko na po yung mga taong nag, gumawa ng hindi mabuti sa sarili ko, sa buhay ko, emosyonal, mental, 'no? Lalo na sa financial na ano, na bagay. Pinatawad ko na sila, ngunit ang tanong po yung inner self po talaga natin. Kailangan talaga doon siya yung pag-ibig yung nakatira pa sa puso natin. Kaya yun po yung gusto kong maalis po sa buhay ko, yung talagang nakadikit pa na konting galit po. Dahil talagang noong unang panahon bago ko po nakilala ang Panginoon, meron po talagang nakatanim na galit sa puso ko. Mula pa nung bata pa ako 'no, kaya naging magalitin. Pero nang nakilala ko na ang Panginoon, siya po yung nag-alis talaga ng galit. Pero hindi lang po ibig sabihin na inalis na ng Panginoon yun, yung naramdaman kong galit ay hindi na natin gagawin. Kasi yun po ang action po, tayo po ang susunod doon, eh. Ngayon kung gusto ng Panginoon through the Holy Spirit na aalisin yung galit sa puso natin, ngunit ayaw nating i-give up, gagawa pa rin tayo ng galit sa puso natin 'no, na magtatanim pa rin ng galit, hindi po siya magkakaisa. So, kailangan masusunod natin yung gusto ng Panginoon. Gano'n po yung anak ng Diyos. 'Pag once po we are spiritually alive, born again, alam na alam natin ang gusto ng Diyos sa atin na gawin natin. Ngayon kung hindi natin sundin dahil may choices nga 'yan, eh, magkaroon po ng trouble, magkakaroon ka ng not peace of mind. Talagang papaluin ng papaluin. May mga gano'ng sitwasyon po mga kaibigan. Hanggang sa ma-realize mo, "Teka muna, parang hindi ito ang gusto ng Panginoon." Doon po, lalo na po kung hindi ka pa born again tapos unti-unti pa lang. Kasi ang pag-born again po ng isang tao, ayon po sa karanasan ko, ay hindi po yung bigla agad. Meron po talagang working doon na sa una hindi mo namalayan na born again ka na pala. Itinuring ka na palang matuwid, anak ng Diyos, at yun nga nilinis ka na, at yun na lang yung pagsunod mo bilang tao at espiritu. Kasi bilang tao we walk as a man, in a flesh 'no. So kung kahit tao tayo pero nabuhay na yung espiritu natin, we walk in spirit. Ngayon, itong katawan natin bale baga ito yung car 'no, yung car, sasakyan na kung ang magda-drive ng sasakyan ay hindi wasto ang pagda-drive, magdadaan siya sa hindi tamang daan, gano'n po yun 'no. So kung tama yung driver ang sinusunod niya na daan, ay talagang
ano siya, mapapabuti. Yun po yun, ihalimbawa po natin ang buhay natin, ang katawan natin, itong body natin sa isang sasakyan po. Dahil araw-araw po tayo ay lumalakad, tumatakbo. Minsan tumatakbo, nagjo-jogging, pero lumalakad ano, so pipili po talaga tayo kung lalakad tayo sa dilim o sa liwanag. Tayo po 'yun mga kaibigan, dahil ang Diyos po gusto po niya na nasa liwanag po tayo. Kaya tayo po yung gagawa ng aksyon. Kaya nung kasabihan na, ah, ang Diyos nagbibigay ng biyaya, ng blessings financially. Pero paano mo naman makamit 'yun kung nakaupo ka lang o nakahiga ka lang palagi, 'di ba? Kailangan natin magtrabaho. Ang Diyos ang magbibigay ng lakas, ng lahat-lahat. 'Yun po 'yun mga kaibigan. Kaya sa ating palataya din po, hindi lang po yung nakikinig tayo, nagbabasa, wala namang aplikasyon. Alam natin 'pag naunawaan natin yung salita ng Diyos at sa kabutihan, yun ang susundin po natin. Kaya may work po talaga mga kaibigan. Kaya nung sabi nila na, "Once save, always save." Ayun ako diyan sa once save, always save, pero save ka na, gagawa ka na ng mabuti. Hindi yung save ka pero nasa kalikuan ka pa rin. Kaya hindi po talaga ako 100% na umaayon doon sa mga nagsasabing ligtas na sila at palaging ligtas, ngunit ang kanilang ginagawa ay hindi sa ikalulugod ng Panginoon. Dahil sabi nila nagkakasala pa, tao pa lang. Para sa akin maling mindset po 'yan. Dahil mayro'n po tayong guide at kung totoong meron po tayong Holy Spirit na magga-guide sa atin, ang Holy Spirit mismo na nananahan sa atin, 'yun po yung magda-drive, 'yun po yun ang kikilos ng mabuti, 'yun po yun ang maglalakad sa liwanag. Ngayon kung meron pang dilim at liwanag ay hindi pa pure na anak ng Diyos or pure na ligtas. Eh, sabi may faith. Faith without work na hindi mo pinakita ang work ay walang kabuluhan po 'yan mga kaibigan. Pero huwag nating kalimutan because sa lahat-lahat po kailangan po talaga papairali natin ang pag-ibig sa ating buhay, sa ating isip at puso po, ang pag-ibig. Kaya nakaka-amaze itong pag-ibig ng Diyos. 'Pag naranasan po natin ang totoong pag-ibig ng Diyos mga kaibigan, hindi puwedeng hindi ka rin umibig sa Kanya. At paano ang katibayan na umibig tayo sa Panginoon? Siyempre pakita natin sa kapwa natin. Ayun, yun nga 'no, yung hindi naman 'pag sinabing may pagbabago o binago ka ng Diyos ay automatically nandoon na lahat. Gaya ng sabi ko po, application kailangan i-apply po natin dahil ang pagtutuwid ng Diyos ay dahan-dahan po 'yan, eh. Para din po tayong sanggol na pinanak tayo sa ng nanay natin. Umiinom po tayo ng gatas, hindi po agad kumakain ng lugaw. Yung mga malalambot pa nga, yung lugaw nga 'di ba, gagawin pang talagang anuhin pa talaga yun para mas, lalong malambot na madaling malunok ng baby 'di ba, ng bata. Gano'n din po tayo yung sa mga salita ng Diyos. Kaya nga mga kaibigan ano, hindi agad naunawaan itong tungkol sa spiritual na bagay dahil hindi pa ganap na matured in spiritually. Siguro 'no, kung mula nung bata tayo ay itinuturo sa atin talaga ang pure word of God from the Bible, lahat po masasabi ko talaga, lahat ng mga tao ay alam na nila kahit sila na lang mismo ang magbabasa sa Biblia. Pero hindi, eh, marami pang hindi nila ano, gustong magbasa sa salita ng Diyos. Gusto nila mas, yung madaling naunawaan. Itong part ng mundong ito madali po nating maunawaan. Picture lang maunawaan na natin, 'di ba? At ang gusto natin yung nakakatuwa. Yung nakakatuwa panandalian lang 'yan mga kaibigan, eh.
'Di ba 'pag natutuwa na tayo, inside us din natutuwa. Kaya itong inside talaga sa inside na ang ng body natin, itong nasa puso natin at isipan, yan po ang ating, um, examinin mga kaibigan. Kung ano ang kinakatutuwa at kung alam mo kung ano yung nasa Bible, kung ano yung, ah, daan ng kadiliman at ng liwanag. Ngayon kung may alam ka nito at natutuwa ka sa part ng kadiliman, ay kung ano yung kinatuwa mo, yun ang nandoon sa loob ng espiritu natin, sa ating loob po mga kaibigan, sa ating kaluluwa. Kaya kailangan natin ng examination sa sarili, sa inner self po natin mga kaibigan. Kailangan natin. Totoo po 'no, yung mga ibang relihiyon din nagtuturo po sila ng mabuting kagawian, gumawa ka ng mabuti, tumulong. Ang sa Kristiyano kasi mga kaibigan ay iba, merong kaligtasan, kaligtasan ng ating kaluluwa, na itong ating kasalanang nagawa ay mapawalang sala tayo, yun lang po ang pinakamaganda sa ating Kristiyano. At bakit kaya ano, yung sa ibang mga relihiyon hindi nila itinuturo ang tungkol sa kaligtasan?